Isang malutong na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Tasha. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng mamahaling restaurant, sapat para tumigil ang ilang usapan at mapalingon ang mga mata sa kanilang table. Naramdaman niya ang hapdi, ang mabilis na pag-init ng kanyang balat, pero hindi kumurap ang kanyang mga mata. Nanatili itong nakatutok sa babaeng kaharap niya ngayon. Umiiyak ang babae. Bahagyang nanginginig ang mga balikat habang tinititigan siya na para bang siya ang pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa. Sa tabi nito, ang asawa nitong lalaki ay hindi makatingin ng diretso. Halatang halata ang pagkakasala sa mukha. Salot ka! Humagulgol ang babae, dinuduro siya. Mang-agaw. Sisirain mo ang lahat para lang sa pera. Hindi umimik si Tasha. Hinayaan lang niyang ilabas ng ginang ang lahat ng galit nito. Sanay na siya. Ito ang huling bahagi ng bawat trabaho. Ang komprontasyon, ang iskandalo. Trabaho lang, walang personalan. Nang medyo kumalma na ang babae, dahan-dahang kinuha ni Tasha ang puting envelope na nasa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito binuksan. Alam na niya ang laman. Ito ang unang kalahati ng bayad. The job is done, malamig na sabi ni Tasha. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. I have the photos and the hotel records. I-transfer niyo na lang po ang natitirang bayad sa account ko. Tumayo siya, inayos ang kanyang simpleng itim na bestida. Bago siya tuluyang tumalikod, sinulyapan niya ang lalaki. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It was a pleasure doing business with you, sir. At sa huling mga salitang iyon, tinalikuran na niya ang mag-asawang nag-iiyakan. Dala-dala ang panibagong patunay ng kanyang tagumpay. Paglabas niya ng restaurant, doon lang niya naramdaman ang pagod. Sumakay siya sa taxi at isinandal ang ulo sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan. Ang imahe ng umiiyak na babae ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kailangan niyang maging matatag. May dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang screen. Ang wallpaper, isang litrato ng isang binatang nakangiti. Payat ngunit masayahin. Ang kanyang kapatid. Ang dahilan ng lahat. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya ngayon. Hello? Is this Tasha? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Boses na halatang binago ng computer. Malamig at walang emosyon. Who's this? Tanong ni Tasha biglang naging alerto. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ng boses. May trabaho ako para sa'yo. Isang malaking trabaho. Napabuntong hininga si Tasha. I'm not accepting new clients right now. Kahit na ang kapalit ay 5 milyong piso, natigilan si Tasha. 5 milyon! Halos mabitiwan niya ang kanyang cellphone. Ang halagang iyon. Sapat na yon para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang mga magulang. Sapat na para sa operasyon ng kapatid niya. Sapat na para makapagsimula siyang muli. Ano? Anong klaseng trabaho? Nanginginig niyang tanong. Simple lang, sabi ng boses. Sirain mo ang isang kasal. I-seduce mo ang groom. Siguraduhin mong hindi matutuloy ang kasal nila. Napalunok si Tasha. Ito ang pinakamalaking isda na susubukan niyang hulihin. Sino ang target? Gray Hoddens. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tasha. Gray Hoddens, ang nag-iisang tagapagmana ng Hoddens Group of Companies, isa sa pinakamayaman at pinakakilalang pamilya sa buong Pilipinas. Ang kanyang mapapangasawa, si Liway, ay mula rin sa isang pamilyang mayaman, isang perpektong kasal. That's impossible, sabi ni Tasha. Masyadong malaki, masyadong delikado. Walang imposible sa tamang presyo. Hindi ba, Tasha? Sagot ng boses. 5 million pesos. Take it or leave it. Pumikit ng mariin si Tasha.
Nakikita niya ang mukha ng kanyang kapatid, ang mga bayarin sa ospital, ang mga taong naniningil sa kanila. 5 milyon. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang problema. I'll take it, pinal niyang sabi. Makalipas ang 2 araw, naroon na si Tasha sa Grand Ballroom ng Haddon's Hotel kung saan ginaganap ang isang charity event. Suot ang isang eleganteng itim na gown na hanggang sahig ang haba, madali siyang nakihalubilo sa mga mayayaman. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang target. Si Gray Haddons. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga litrato. Matangkad, matipuno ang katawan, at may mga matang kahit nakangiti ay parang may itinatagong lungkot. Napapaligiran siya ng mga tao, pero halatang wala roon ang kanyang isip. Ito na ang pagkakataon niya. Kumuha siya ng isang baso ng champagne at nagsimulang maglakad palapit sa direksyon ni Gray. Bawat hakbang ay kalkulado, bawat galaw ay may layunin. Nang ilang metro na lang ang layo niya, sinadya niyang mabangga ang isang waiter. Tumalsik ang laman ng baso niya sa sahig at nawalan siya ng balanse. Ay! Sigaw niya at sinigurado niyang babagsak siya sa direksyon ng nag-iisang tao na target niya. Gaya ng inaasahan, mabilis na nahawakan ni Gray ang kanyang braso bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig. Miss, are you okay? Naramdaman ni Tasha ang kuryente sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat. Tumingala siya. Ipinakita ang kanyang pinaka-inosenteng mukha. Oh my goodness, I'm so sorry. Ang lampa ko naman. Ngumiti si Gray. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It's fine. Walang nangyari. Salamat talaga, sabi ni Tasha. Kunwari medyo nahihilo pa. Inilapit niya ang kanyang sarili ng bahagya, sapat para maamoy nito ang kanyang pabango. Parang nahihilo ako. Siguro dahil sa champagne. Hinawakan siya ni Gray sa baywang para alalayan. Gusto mo bang dalhin kita sa labas para makakuha ng sariwang hangin? Oo, please. Malambing niyang sabi. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, palayo sa mga mapanuring mata ng mga tao, alam ni Tasha na nasa palad na niya ang lalaki. Madali lang pala. Masyadong madali. Nang makarating sila sa isang tahimik na hallway, huminto sila. Humarap sa kanya si Gray. Ang mga kamay ay nasa baywang pa rin niya. Okay ka na ba? Tanong nito. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Tasha ng mapang-akit. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. Medyo. Pero baka mas gumaan ang pakiramdam ko kung hindi na niya tinapos ang sasabihin. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito, handa nang gawin ang susunod na hakbang sa kanyang plano. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang nagsalita si Gray. Ang boses niya ay hindi na mainit at nag-aalala. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng panunuya. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tainga at bumulong. Magaling kang umarte. Magkano ang bayad sa'yo nang nag-utos sa'yo? Dodoblehin ko. Nakita ni Gray ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Tasha nang marinig nito ang kanyang bulong. Isang kislap ng gulat, marahil takot, ang dumaan doon. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito. Napalitan ng isang malamig at propesyonal na maskara. Talagang magaling siya, naisip ni Gray. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Tasha. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Kahit na ang higpit ng hawak nito sa kanyang braso ay nagsasabi ng ibang kwento. Ngumisi si Gray. Huwag na tayong maglokohan. My mother's enemies have been trying to get to me for years. Ang style mo, pamilyar na sa akin. So I'll ask again, magkano? Hindi na nagsalita si Tasha. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay tila sinusuri kung nagbibiro ba siya o hindi. Let's talk somewhere private, sabi ni Gray. At walang pasabing hinila niya ito palabas ng hallway, papunta sa parking lot. Hindi na ito pumalag. Alam na siguro nitong huli na siya.
Isinakay niya si Tasha sa kanyang itim na sports car. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos nakakabingi, lalo na pagkatapos ng ingay mula sa party. Pinaandar niya ang makina at mabilis na umalis sa hotel. Saan tayo pupunta? Basag ni Tasha sa katahimikan. Sa lugar kung saan walang makakarinig sa usapan na ang natin. Simpleng sagot ni Gray. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Dinala niya ito sa kanyang penthouse. Isang malawak at modernong unit na tanawang buong syudad. Nang makapasok sila, agad na lumayo si Tasha. Tila maingat na pinagmamasdan ang paligid. Relax, sabi ni Gray, habang naglalakad papunta sa bar para kumuha ng 2 baso ng tubig. Hindi kita sasaktan. Business lang ito. Inabutan niya ito ng 1 baso. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang nag-utos sa'yo? Umiling si Tasha. Hindi ko pwedeng sabihin? Loyalty. I admire that, sabi ni Gray na may halong sarkasmo. Okay, fine. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, kailangan ko ng tulong mo. Napakunot ang noo ni Tasha. Tulong ko? Nakikita mo. Umupo si Gray sa isang leather na sofa at sumenyas para umupo rin si Tasha. Ikinakasal ako sa isang babaeng hindi ko mahal. Isang arranged marriage para sa negosyo. At ang nanay ko, gagawin ang lahat para lang matuloy ang kasal na yon. Nakinig lang si Tasha. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Gusto kong makawala, pagpapatuloy ni Gray. Pero hindi ko kayang kalabanin ang nanay ko ng mag-isa. She's powerful. Kailangan ko ng isang distraction, isang malaking gulo para hindi matuloy ang kasal. At doon ako papasok? Tanong ni Tasha. Tila naiintindihan na ang takbo ng usapan. Exactly. Tumango si Gray. Ang plano mo, i-seduce ako. Diba? Para magkaroon ng iskandalo. Well, let's do it. Pero sa paraang ako ang may control. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. May kinuha siyang isang folder at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Tasha. Isang kontrata. I want you to be my girlfriend, a fake girlfriend, deklara ni Gray. Samahan mo ako sa lahat ng events. Magpanggap kang mahal mo ako sa harap ng lahat, lalo na sa harap ng nanay ko at ng pamilya ni Liway. Kailangan nating maging kapani-paniwala. Binuklat ni Tasha ang kontrata. Nakita ni Gray ang paglaki ng mga mata nito nang makita ang halagang nakasulat doon. Doble sa alok ng unang kliyente niya. May mga rules, of course, sabi ni Gray. Rule number 1, bawal kang ma-in love sa akin. This is purely business. Rule number 2, you must be available 24/7. Kapag tinawagan kita, kailangan mong pumunta. Rule number 3, lahat ng sasabihin ko sa publiko, sasang-ayunan mo. Walang kokontra. Tumingin sa kanya si Tasha, ang mukha ay seryoso. At ano ang makukuha ko rito? Bukod sa pera? Freedom, sagot ni Gray. Kapag natapos na ang lahat, kapag kanselado na ang kasal, malaya ka nang umalis. At may sapat kang pera para magsimula ng bagong buhay kung saan hindi mo na kailangang gawin ng ganitong trabaho. Natahimik si Tasha ng matagal. Pinanood siya ni Gray habang tinitimbang nito ang kanyang mga pagpipilian. Nakita niya ang paghihirap sa mga mata nito. Para sa isang taong mukhang sanay na sa panloloko, may kung anong lungkot siyang nakikita rito ngayon. Sa huli, kinuha nito ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Deal, sabi nito sa mahinang boses at pinirmahan ng kontrata. Nakahinga ng maluwag si Gray. Ito na ang simula ng kanyang paglaya. Dahil gabi na, inalok niya si Tasha na sa guest room na muna matulog. Pumayag naman ito. Walang masyadong usapan. Pareho silang pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Gray. Nagtimpla siya ng kape at tumayo sa tabi ng malaking bintana. Iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng guest room. Lumabas si Tasha. Suot pa rin ang damit nito kagabi. Good morning. Bati niya.
Morning! Sagot nito, medyo nahiya pa. Bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang tumunog ang doorbell. Paulit-ulit at walang tigil. Napakunot ang noo ni Gray. Sino naman yan? Naiinis na binuksan niya ang pinto. At sa pagbukas nito, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nakatayo sa labas ang kanyang ina, si Doña Eleanor Hodens, nakataas ang isang kilay. Ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, habang nakatingin hindi sa kanya, kundi sa babaeng nasa likuran niya. Gray, anak, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin ang bisita mo? Naramdaman ni Tasha ang paglamig ng kanyang buong katawan nang makita niya ang babaeng nakatayo sa labas ng pinto. Si Doña Eleanor Hodens. Nakita na niya ito sa mga magazine at TV pero iba pa rin pala sa personal. Ang aura nito ay tila kayang magpayanig ng kahit sinong kausap. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng kapangyarihan at karangyaan. Ang mga mata nito, matalim at mapanuri, ay nakatutok sa kanya. Pakiramdam ni Tasha ay hinuhubaran siya nito hanggang sa kaluluwa. Inilalantad ang lahat ng kanyang mga sikreto at kahinaan. Gray, anak, sabi nito, pero ang mga mata ay nanatili sa kanya. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin ang bisita mo? Nakita ni Tasha ang paninigas ng panga ni Gray. Halatang hindi niya ito inaasahan, pero mabilis itong nakabawi. Isang maskara ng kaswal na pagkainis ang ipinalit sa gulat. Ma, it's too early for this, sabi ni Gray. Hinarangan ng bahagya ang daan. Pero si Doña Eleanor ay parang hangin na kayang dumaan kahit saan. Madali nitong nilagpasan si Gray at pumasok sa loob ng penthouse na para bang pag-aari niya ito. I called your phone multiple times. Hindi ka sumasagot, sabi ng ginang. Habang ang mga mata ay nililibot ang buong unit at muling huminto nang makita si Tasha. Now I know why. Lumapit ito kay Tasha. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa mismong harapan niya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Tasha ang pagnanais na mapaatras, na magtago, pero pinilit niyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Huwag kang magpapakita ng takot, sabi niya sa sarili. And you are? Tanong ni Doña Eleanor. Ang boses ay puno ng paghahamak. Bago pa man makasagot si Tasha, inakbayan siya ni Gray mula sa likod. Ang pagkilos na yon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Ma, this is Tasha, sabi ni Gray. Ang boses ay matatag at may diin. She's my girlfriend. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumaas ang isang kilay ni Doña Eleanor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Girlfriend? Ulit nito, na para bang isang salitang alien ang narinig. How? Interesting. Kailan pa, Gray? Akala ko ba'y ikakasal ka na kay Liway? That's the point, ma. Sagot ni Gray. Humigpit ang hawak sa balikat ni Tasha. The wedding is off. Tasha and I, we're in love. Halos masamid si Tasha sa huling sinabi ni Gray. Ang bilis naman ng mga pangyayari. Pero kailangan niyang makisakay. Tumingala siya kay Gray at ngumiti ng matamis. Isang ngiting puno ng pagsamba na ilang beses na niyang pinraktis sa salamin. Ngunit si Doña Eleanor ay hindi natinag. In love. Ulit na naman nito. Ang boses ay tuyo at walang buhay. Let's have breakfast together, shall we? Para mas makilala ko ang Tasha. Hindi iyon isang tanong. Yun ay isang utos. At ganoon nga ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na silang tatlo sa isang malaking dining table. Ang mga katulong ni Gray ay mabilis na naghanda ng pagkain. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa plato ay parang bombang sasabog anumang oras. So Tasha, simula ni Doña Eleanor habang eleganteng hinihiwa ang kanyang pagkain. Saan ka nagmula? Anong pamilya ang kinabibilangan mo? Naramdaman ni Tasha ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ito na.
Ang interogasyon. My family is from the province, ma'am. Sagot niya ng magalang. Simple lang po ang aming pamumuhay. I see, sabi ng ginang. Isang salita. Pero ang kahulugan ay malinaw. Hindi ka kabilang dito. And what do you do for a living? Ma, stop it, saway ni Gray. I'm just trying to get to know your girlfriend, hiho. Sagot ni Doña Eleanor, hindi inaalis ang tingin kay Tasha. I'm a freelance events coordinator, ma'am. Pagsisinungaling ni Tasha. Ito ang palusot na napag-usapan nila ni Gray kanina habang nasa kusina. Events, sabi ng ginang na may bahagyang pag-ismid. At sa isang event mo rin ba nakilala ang anak ko? Anong event? Isang charity auction para sa mga mahihirap marahil. Ang bawat salita ay may lason. Naramdaman ni Tasha ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang pagka-insulto. Pero bago pa man siya makasagot, isang aksidente ang nangyari. Biglang natabig ni Doña Eleanor ang kanyang baso ng red wine at ang lahat ng laman nito ay tumapon, diretso sa puting blouse na suot ni Tasha. Oh my! Bulalas ni Doña Eleanor na may pekeng pagkagulat. I'm so terribly sorry. Ang clumsy ko naman. Ang eksena ay pamilyar. Ang paraan ng pananalita ay halos kapareho ng ginagawa niya sa kanyang mga kliyente. Ngayon, siya naman ang nasa kabilang panig. It's okay, ma'am, sabi ni Tasha. Pinipigilan ng sarili na huwag sumabog. Hindi, giit ni Gray. Tumayo ito. Halata ang galit sa mukha. That was not an accident, ma. You did that on purpose. Gray, how could you say that? Sabi ni Doña Eleanor, umaarteng nasasaktan. I know you, ma. Sigaw ni Gray. Ito ang unang beses na narinig ni Tasha na sinigawan nito ang ina. You've been doing this to every girl I've ever dated. You can't accept that I can make my own decisions. I'm just protecting you. Ganti ng ginang, tumataas na rin ang boses. Protecting you from girls like her. Mga babaeng pera lang ang habol. Stop it! Just leave! Utos ni Gray. Itinuro ang pinto. Nagulat si Doña Eleanor. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Tumayo ito. Ang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Inayos nito ang kanyang damit at muling tiningnan si Tasha. Ang mga mata ay nag-aapoy. This is not over, sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Pagkatapos ay tumingin ito kay Gray. You will regret this, Gray. Mark my words. At sa huling mga salitang iyon, mabilis itong umalis. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Napasandal si Gray sa upuan, napahilamos ng mukha. Napayuko naman si Tasha, tinitingnan ang mantsa ng alak sa kanyang damit. Ngayon niya lang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngayon lang niya naintindihan kung anong klaseng giyera ang pinasok niya. Hey! Narinig niyang sabi ni Gray. Lumuhod ito sa tabi niya. Are you okay? I'm sorry about that. Tumingin si Tasha sa kanya. Nakita niya ang sinserong pag-aalala sa mga mata nito. Sa isang sandali, hindi ito ang mayaman at aroganteng CEO na nag-alok sa kanya ng kontrata. Ito ay isang lalaking pagod na rin sa pakikipaglaban. Okay lang ako, mahina niyang sagot. That was just the first round, sabi ni Gray na may mapait na ngangiti. Welcome to my world. Tumango si Tasha. Ngayon, mas naintindihan na niya. At habang tinititigan niya ang pulang mantsa sa kanyang damit na parang dugo, alam niyang hindi na ito simpleng trabaho lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Gray. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. It's Liwei, sabi niya. Lumingon kay Tasha. She wants to meet your replacement. Nakatitig lang si Gray sa cellphone niya sa pangalan ni Liwei na nasa screen. Sa tabi niya, nakayuko pa rin si Tasha. Ang mantsa ng red wine sa damit nito ay parang isang masamang paalala sa nangyari kanina.
Hindi mo kailangang sumama kung ayaw mo, sabi ni Gray. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Umiling si Tasha at dahan-dahang tumingala. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kasama sa kontrata, di ba? Kailangan nating maging kapani-paniwala. May kung anong humanga si Gray sa katatagan nito. Sa kabila ng ginawa ng kanyang ina, hindi ito nagpakita ng kahit anong senyales ng pagsuko. Okay, sabi niya, pero kailangan mong magpalit ng damit. At kailangan nating pag-usapan ang storya natin. Dinala ni Gray si Tasha sa isang high-end boutique na pag-aari ng isang kaibigan niya. Habang pumipili si Tasha ng damit sa loob ng fitting room, hindi maiwasan ni Gray na isipin ang mga nangyari. Ang pagsigaw niya sa kanyang ina. Iyon ang unang beses na nagawa niya yon ng ganoon katindi. At ginawa niya yon para protektahan ang isang babaeng binabayaran niya. Lumabas si Tasha mula sa fitting room. Suot nito ang isang simpleng sundress na kulay cream. Biglang natigilan si Gray. Kung kanina sa party ay mukha itong sopistikada at mapanganib, ngayon ay may lumabas na simple at natural na ganda rito. Para itong ibang tao. Bagay ba? Tanong nito. Medyo nahiya. Tumangulang si Gray. Hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi. Yeah. It's good. Let's go. Sa isang tahimik na restaurant kung saan sila magkikita ni Liway, sinimulan ni Gray ang pagtuturo. Okay, our story, sabi niya habang naghihintay sila. Nagkakilala tayo sa charity event na yon. Nabangga kita. Natapunan mo ako ng wine. Actually, ako ang nabangga at natapunan. Pagtatama ni Tasha na may maliit na ngangiti. Napangiti rin si Gray. Right. Anyway, I was captivated by you instantly. We talked all night and the rest is history. Ang bilis naman ng history natin. Biro ni Tasha. Ganoon talaga. Love at first sight, sabi ni Gray. At sa pagsabi niya noon, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Dahil habang tinititigan niya si Tasha ngayon, parang hindi na kasinungalingan ang mga salitang yon. Dumating si Liway. Gaya ng dati, elegante ito at mahinahon, pero ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Gray! Bati nito. Pagkatapos ay lumingon ito kay Tasha. And you must be Tasha. Liway, nice to meet you. Magalang na sagot ni Tasha. Umupo si Liway sa harap nila. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos nahihipo. I just wanted to see for myself, mahinang sabi ni Liway. Nakatingin kay Gray. Kung totoo ngang masaya ka na. Ito na ang cue ni Gray. Sa ilalim ng mesa, hinanap niya ang kamay ni Tasha. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito nang hawakan niya ito, pero hinawakan din nito ang kamay niya pabalik. Ang plano ay hawakan lang ito para ipakita kay Liway. Pero nang maramdaman niya ang init ng palad nito, ang lambot ng balat, bigla niyang ayaw ng bitawan. Pinagsiklop niya ang kanilang mga daliri. Isang kilos na hindi nila pinag-usapan, pero parang yun ang pinakatamang gawin sa sandaling iyon. Napatingin si Tasha sa kanya, may pagtataka sa mga mata, pero hindi nito binawi ang kamay. I am Liway, sabi ni Gray. Ang tingin ay ibinalik sa kanyang fiancé, dating fiancé. I'm very happy. Nakita ni Gray ang sakit sa mga mata ni Liway. I see, sabi nito. Sana lang ay hindi ito isa sa mga laro mo, Gray. Sana seryoso ka sa kanya. Tumingin si Liway kay Tasha. He can be difficult, pero mabuti siyang tao. Alagaan mo siya. May kung anong kakaiba sa sinabi ni Liway. Hindi ito parang salita ng isang babaeng nasasaktan. Ito ay parang isang bilin, isang babala. Pagkatapos ng ilang minutong pilit na usapan, nagpaalam na rin si Liway. Nang maiwan silang dalawa, doon lang binitiwan ni Gray ang kamay ni Tasha, kahit na ang isang bahagi niya ay ayaw pa. You were great, sabi ni Gray. You're a natural actress. Trabaho lang, sagot ni Tasha.
pero umiwas ito ng tingin. Habang pauwi sila, tahimik lang sila sa loob ng kotse, pero hindi ito ang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang komportableng katahimikan. Naisip ni Gray na sa loob ng 2 araw, mas marami pa siyang naramdaman at ginawa kasama si Tasha kaysa sa buong taon na fiancé niya si Liwakway. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng penthouse, nagulat siya nang makita niyang nakatulog si Tasha. Ang ulo ay nakasandal sa bintana. Sa pagtulog nito, nawala ang lahat ng tapang at pagkukunwari. Ang natira ay isang mukhang pagod at tila maraming pinagdadaanan. Hindi niya ito ginising. Pinatay niya ang makina at pinanood lang ito. Inayos niya ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. At sa sandaling iyon, isang malakas na pagnanasa ang naramdaman niya. Ang pagnanasang protektahan ito. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil gusto niya. Biglang gumalaw si Tasha at dahan-dahang nagising. Nandito na pala tayo. Yeah, sabi ni Gray. You should get some rest. Salamat sa lahat, sabi ni Tasha bago bumaba ng sasakyan. Naiwan si Gray na nakatulala. Anong nangyayari sa kanya? Rule number 1, bawal ma-in love. Pero bakit parang siya mismo ang unang sumisira sa sarili niyang patakaran? Paalis na sana siya nang mapansin niya ang isang bagay na kumikinang sa passenger seat. Ang cellphone ni Tasha. Naiwan nito. Kinuha niya ito para sana ihatid sa taas nang biglang umilaw ang screen. Isang text message mula sa isang unknown number. Hindi niya sinasadyang basahin, pero ang mga unang salita ay kitang-kita. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang ginagawa mo. At kasama ng text, may isang image attachment. Isang litrato. Malabo mula sa kanyang anggulo. Pero malinaw na si Tasha iyon. Nasa isang hotel room, kasama ang isang lalaking hindi si Gray na hinahalikan ito. Isang litratong malinaw na kinuha ng walang pahintulot. Isang litrato na kayang sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Pagpasok ni Tasha sa penthouse, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakasandal siya sa pinto saglit, pinapakiramdaman ng sarili. Ang pagtulog niya sa kotse kanina, kahit saglit lang, ay nag-iwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero panandalian lang iyon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang wala sa bulsa ng kanyang bestida ang kanyang cellphone. Naiwan niya sa kotse. Dali-dali siyang bumalik sa elevator para habulin si Gray, pero huli na. Paakyat na ito pabalik. Hawak-hawak sa kamay nito ang kanyang cellphone. Naiwan mo, sabi ni Gray. Pero ang tono ng boses niya ay iba. Nawala ang pag-aalala kanina. Napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Tasha. Salamat, sabi niya. Akmang kukunin na ang telepono pero hindi ito binitiwan ni Gray. Sa halip, itinaas nito ang cellphone, ipinapakita sa kanya ang screen na umiilaw pa. At nakita niya, ang text message, ang litrato. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tasha. Ang litratong yun, kuha yon mula sa isa sa mga una niyang trabaho. Isang maruming trabaho na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ang lalaking kasama niya roon, isa yung politiko na matagal nang nawala sa sirkulasyon. Pero ang ebidensya, heto't nasa harap niya. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang pag-atake ng malamig na pawis sa kanyang noo. Nahirapan siyang huminga, na para bang may nakadagan sa kanyang dibdib. Tasha? Narinig niyang tawag ni Gray. Ang boses ay tila nagmumula sa malayo. Sinong nagpadala niyan? Hirap niyang tanong. Hindi ko alam, sagot ni Gray. Binitiwan na ang cellphone at hinawakan siya sa braso. Hey, look at me. Are you all right? Pero hindi niya magawa. Ang mga pader ng penthouse ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Ang mga imahe mula sa kanyang nakaraan ay bumabalik.
Ang mukha ng kanyang umiiyak na ina, ang galit ng mga taong naniningil-ngil sa kanila, ang manipis na katawan ng kanyang kapatid sa kama ng ospital. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Hindi ako makahinga. Okay. Just breathe, sabi ni Gray. Inaalalayan siya papunta sa sofa. Inhale, exhale. Just listen to my voice. Sinunod siya ni Tasha. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang paghinga. Nakapikit ang mga mata. Dinalhan siya ni Gray ng isang baso ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ito. Umupo si Gray sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang kumalma. Nang medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, doon lang ito nagsalita. My mother, sabi nito sa mahinang boses. Siguradong siya ang may gawa niyan. She hired a private investigator. This is her warning. Tumango si Tasha. Alam niya, ramdam niya. At ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapait na katotohanan. Isa siyang malaking panganib para kay Gray. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Tumatayo. What? No. Mabilis na sabi ni Gray. Tumayo rin para harangan siya. Hindi ka aalis. Gray, nakita mo na. Diba? Sabi ni Tasha. Ang boses ay basag. Marumi akong tao. May nakaraan ako. Gagamitin niya ang lahat ng yon laban sa'yo. Sisirain kita. This is not about you, Tasha, giit ni Gray. This is about my mother trying to control me. Kung umalis ka, panalo siya. Hahayaan mo na lang ba siyang manalo? Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Tasha. Hindi lang ito laro para sa akin. May mga taong nakasalalay sa akin. Kapag sinira ako ng nanay mo, hindi lang ako ang babagsak. Natigilan si Gray. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Tasha sa likod ng maskara. Ang babaeng hindi lang nagtatrabaho para sa pera, kundi lumalaban para mabuhay. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan. Then let me protect you, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi kita pababayaan. We're in this together. I promise. Naramdaman ni Tasha ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang maniwala, pero ang takot ay mas malakas. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Tasha na iwasan si Gray. Sinabi niyang sa guest room na lang siya matutulog palagi. Hindi na siya sumasabay kumain, pero hindi siya hinayaan ni Gray. Palagi itong nandyan, kinakamusta siya. Tinitiyak na okay lang siya. Ang pag-aalala nito ay nagpapalito sa kanya. Isang hapon, habang nag-iisa si Tasha sa penthouse, tumawag si Gray. Open your laptop. Check this news site. Utos nito, ang boses ay seryoso. Kinakabahang sinunod niya ito. At sa pagbukas ng website, isang malaking litrato nila ni Gray habang paalis sa party ang bumungad sa kanya. At ang headline, Tagapagmana ng Haddens, may bagong kinahuhumalingan, isang gold digger na may madilim na nakaraan. Binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan at masasakit na salita. Lahat ay naglalayong siraan ang kanyang pagkatao. Walang ebidensya, puro paninira, gawa ng kanyang ina. Ito na yon, ang simula ng katapusan. Tasha, are you still there? Tanong ni Grace sa kabilang linya. Kailangan ko nang tapusin to, sabi ni Tasha pinipigilan ng pag-iyak. No, listen to me. Pinatay niya ang tawag. Hindi na niya kaya. Tama na. Pumunta siya sa guest room at kinuha ang kanyang bag. Inilagay niya roon ang iilang damit na dinala niya. Aalis na siya. Babalik sa dati niyang buhay. Mas mahirap, pero at least siya lang ang masasaktan. Paalis na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message, hindi mula kay Gray. Isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Tasha, siliway ito. Kailangan nating mag-usap. Sa personal. Agad-agad.
Tungkol sa kontratang ako ang nagbigay sa'yo. Napatitig si Tasha sa screen ng kanyang cellphone, paulit-ulit na binabasa ang text message. Tungkol sa kontratang ako ang nagbigay sa'yo. Si Liway? Paanong kasabay ng pagkalito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Kung si Liway ang orihinal na kliyente, ano ang ibig sabihin nito? Bakit? Ang buong akala niya, ang kliyenteng iyon ay isang karibal sa negosyo ng mga Haddens o isang dating kasintahan ni Gray na gustong maghiganti. Pero si Liway, ang sarili niyang fiancé? Wala itong saysay. Ngunit ang text ay nag-iwan ng isang lokasyon, isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad at isang babala. Huwag mong sabihin kay Gray. Inilagay ni Tasha ang kanyang bag sa sahig. Ang plano niyang pagtakas ay kailangang maghintay. Kailangan niya ng mga sagot. Maingat siyang lumabas ng penthouse. Bago umalis, tiningnan niya muna ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang pagod, takot at gulong-gulo. Huminga siya ng malalim. Kayanin mo to, Tasha. Alamin mo ang katotohanan. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya agad si Liway sa isang sulok. Nakasuot ng simpleng damit at malaking salamin, tila nagtatago. Ibang-iba sa eleganteng babae na nakilala niya. Umupo si Tasha sa harap nito, walang anumang bati. Ano to, Liway? Anong ibig sabihin ng text mo? Tumingin si Liway sa paligid bago humarap sa kanya. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay puno ng pagkabalisa. Salamat sa pagdating, mahinang sabi nito. At, sorry sa lahat. Hindi ko kailangan ng sorry mo, malamig na sagot ni Tasha. Kailangan ko ng paliwanag. Ikaw ba talaga ang nag-hire sa akin? Dahan-dahang tumango si Liway. Oo, ako nga. Parang bombang sumabog ang kumpirmasyong iyon sa isipan ni Tasha. Bakit? Bakit mo gagawin yon sa sarili mong kasal? Huminga ng malalim si Liway na para bang naghahanda para sa isang mahabang confession. Dahil katulad ni Gray, ayoko rin ng kasal na ito. Matagal na, pero hindi ako kasing tapang niya para labanan ang pamilya ko. Ang pamilya ko, pagpapatuloy nito, ay may malaking utang sa mga Haddens. Ang kasal na ito, ang tanging paraan para mabayaran iyon at mailigtas ang negosyo namin. Ikinulong ako sa isang sitwasyong wala akong pagpipilian. Kung tatanggi ako, babagsak ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko. Nakinig lang si Tasha, unti-unting nauunawaan ang bigat ng sitwasyon ni Liway. Ang babaeng kaharap niya ay hindi isang kontrabida. Isa rin itong biktima. Sinubukan kong kausapin si Gray, sabi pa ni Liway. Pero alam naming pareho na kahit mag-back out siya, gagawa at gagawa ng paraan si Doña Eleanor Ninor para matuloy pa rin ang lahat. Kailangan namin ng isang malaking iskandalo, isang bagay na hindi na kayang ayusin ng pera o kapangyarihan niya. At doon ako pumasok, dugtong ni Tasha. Ang boses ay wala ng galit, napalitan ng pagkaunawa. Oo, pag-amin ni Liway, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Desperada na ako. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa isang source. Isang babaeng kayang gawin ang maruruming trabaho. It was my last resort. Akala ko kung magkakaroon ng third party, mapipilitan ng mga pamilya namin na itigil ang kasal nang hindi ako ang direktang sisisihin. Natahimik si Tasha. Ang buong sitwasyon ay isang malaking, magulong laro ng chess at silang dalawa, kasama si Gray, ay mga piyesa lamang na ginagalaw ng mas makapangyarihang mga tao. Pero hindi ko inaasahan na tumingin si Liway sa kanya ng diretso na magiging totoo ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Nakikita ko, Tasha, sabi ni Liway. Nakikita ko kung paano ka tingnan ni Gray. At nakikita ko rin kung paano mo siya tingnan. Ang plano ay isang palabas lang. Pero ngayon, may nararamdaman na talaga kayo para sa isa't isa, hindi ba?
Hindi nakasagot si Tasha. Ang tanong ni Liway ay tumama sa isang bagay sa loob niya na pilit niyang itinatanggi. Nang malaman kong nag-alok din si Grace sa'yo ng kontrata, natakot ako. Pagpapatuloy ni Liway. Pero nang makita ko kayo sa restaurant, naintindihan ko. Hindi yun acting. At si Doña Eleanor, nakikita niya rin yon. Kaya siya desperado na sirain ka. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Tanong ni Tasha. Dahil ayokong maging kontrabida sa kwento nyo, sabi ni Liway na may halong pagsisisi. At dahil kailangan nyo ng tulong. Hindi nyo kaya si Doña Eleanor ng kayo lang. Kailangan nyo ng kakampi. Kakampi? Ako? Sabi ni Liway, ang boses ay mas matatag na ngayon. Ititigil ko na ang pagiging duwag. Haharapin ko na ang pamilya ko. Pero bago yon, gusto kong tumulong na ayusin ang gulong sinimulan ko. Let's work together, Tasha. Tayong tatlo? Laban sa kanya. Tinitigan ni Tasha ang babae sa kanyang harapan. Ang dating karibal ay ngayon nag-aalok ng isang alyansa. Isang alyansang maaaring maging susi sa kalayaan nilang lahat. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagring ang cellphone ni Liway. Sinagot niya ito. Ang kaninang determinasyon sa mukha niya ay biglang napalitan ng takot. Sige po, Papa. Opo. Papunta na po ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga kamay ay nanginginig. Anong nangyari? Tanong ni Tasha. Si Doña Eleanor. Utal ni Liway. Nasa bahay namin. Kausap ang mga magulang ko. Pinapabilis na niya ang kasal at sinabi niya kay Gray na na-freeze lahat ng bank accounts niya. Wala na siyang pera, Tasha. Wala na siyang kahit ano. Nakatayo lang si Gray sa gitna ng kanyang penthouse. Hawak ang cellphone kung saan kakasabi lang ng kanyang personal banker na lahat ng kanyang assets, savings, credit cards, investments ay naka-freeze. Isang utos mula sa nag-iisang taong may kakayahang gawin iyon, ang kanyang ina. Ibinagsak niya ang cellphone sa sofa. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito na yon. Ang ultimong alas ni Doña Eleanor. Tinanggalan siya nito ng lahat ng kapangyarihan na idinikit sa kanyang pangalan. Ngayon, hindi na siya si Gray Hodens, ang tagapagmana. Siya na lang si Gray. At sa gitna ng galit at pagkadismaya, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Nasaan si Tasha? Pagkatapos ng tawag niya kanina tungkol sa article, hindi na ito sumasagot. Kinakabahan, dali-dali niyang pinuntahan ang guest room. Kumatok siya. Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Tasha? Nang wala pa ring sumagot, pinihit niya ang doorknob. Hindi nakalock. Pumasok siya. Walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga damit na pinamili niya para dito ay nakatupi sa ibabaw ng upuan. Pero ang maliit na bag nito, wala na. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Umalis siya. Iniwan na siya. Tama nga ang kanyang ina. Pera lang ang habol nito. At ngayong wala na siyang pera, wala na ring dahilan para manatili ito. Ang sakit na naramdaman niya sa realisasyong yon ay mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanyang kayamanan. Napaupo siya sa gilid ng kama, napasabunot sa sariling buhok. Panalo na naman ang kanyang ina. Palagi na lang siyang panalo. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Mabilis siyang napatayo. Umaasa. Si Tasha, bumalik ito. Nakatayo lang ito sa may pinto. Ang mukha ay hindi mabasa. Nakita nito ang gulo sa kanyang mukha, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Narinig ko na, sabi nito sa mahinang boses, ang tungkol sa pera mo. So you came back to say goodbye? Mapait na tanong ni Gray. To officially end our contract? Umiling si Tasha. Naglakad ito palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Bumalik ako, sabi nito, dahil kailangan mo ng tulong. Tulong?
Natawa si Gray. Anong maitutulong mo? Wala na akong maibabayad sa'yo, Tasha. Wala na akong kahit ano. Hindi pera ang kailangan mo ngayon, sabi ni Tasha. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Ang kailangan mo, isang kakampi. At gaya ng sinabi mo sa akin, we're in this together. Tinitigan siya ni Gray, hindi makapaniwala. Bakit? Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Sagot ni Tasha, at sa unang pagkakataon, nakita ni Gray ang pader sa paligid nito na tuluyang bumagsak. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot pero may tapang. At alam ko rin na hindi pera ang tunay na halaga ng isang tao. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng pagbagsak ng kanyang mundo, nahanap ni Gray ang isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Dahil wala na silang access sa yaman ng mga Hoddens, kinailangan nilang umalis sa penthouse. Nag-impake sila ng iilang gamit at lumipat sa isang maliit na apartment na nirentahan ni Tasha gamit ang sarili nitong pera. Ang perang kinita nito mula sa mga trabaho niya. Iyon ang simula ng pinakakakaiba at pinakamasayang mga araw sa buhay ni Gray. Sa unang pagkakataon, natuto siyang magluto. Nasunog niya ang unang sinangag na sinubukan niya. Pinagtawanan siya ni Tasha at pagkatapos ay tinuruan siya nito ng tama. Magkasama silang kumain sa isang maliit na mesa. Ang pagkain ay simple, pero ang lasa ay mas masarap kaysa sa kahit anong 5-star meal na natikman niya. Sa unang pagkakataon, natuto siyang mag-commute. Sumakay sila ng jeep at MRT. Naramdaman niya ang siksikan, ang init, ang ingay. Pero habang hawak niya ang kamay ni Tasha para hindi ito maiwan, pakiramdam niya ay siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang park bench, kumakain ng fishball, naglakas loob siyang magtanong. Tasha, bakit mo ginagawa ang trabaho mo? Hindi ito nagulat sa tanong. Tumingin ito sa malayo. May sakit ang kapatid ko. Kailangan niya ng mamahaling operasyon. Ang mga magulang ko, nalubog sila sa utang dahil sa isang masamang business deal. Ako ang inaasahan nilang lahat. I'm sorry, sabi ni Gray. Huwag kang mag-sorry, sabi nito. Lumingon sa kanya na may maliit na ngiti. Ginawa ko ang kailangan kong gawin, pero sana balang araw hindi na. Sana balang araw makapamuhay ako ng normal. You will, sabi ni Gray, at inabot niya ang kamay nito. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na yon kapag natapos na ang lahat ng ito. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Wala kang ngang pera. Hindi ko kailangan ng pera para mahalin ka, sagot ni Gray. At sa pagsabi niya noon, alam niyang iyon na ang pinakatotoong bagay na lumabas sa bibig niya. Inilapit niya ang kanyang muka sa mukha nito. Wala nang kontrata, wala nang pagkukunwari. Ito ay totoo na. At sa ilalim ng mga bituin sa syudad, sa gitna ng kanilang kawalan, hinalikan niya si Tasha. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at pag-ibig. Isang halik na nagsasabing kahit anong mangyari, sila na ang magkasama hanggang sa huli. Pero sa di kalayuan, isang anino ang nakamasid, isang kamera ang kumukha ng litrato, at isang taong may masamang intensyon ang nakangisi. Hawak na ang sandatang tuluyan ng wawasak sa kanila. Ang halik na yon sa parke ay nagbago ng lahat. Para kay Tasha, iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang totoo ang lahat. Walang bayad, walang kapalit. Pagmamahal lang. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Sa kanilang maliit na apartment, binuo nila ni Gray ang isang mundo na sila lang ang nakakaalam. Isang mundong malayo sa gulo ng mga Hoddens at sa bigat ng kanyang nakaraan. Sa mundong iyon, hindi siya si Tasha, ang relationship wrecker. Siya lang si Tasha. At si Gray ay hindi ang tagapagmana. Siya lang si Gray. At mahal nila ang isa't isa.
Ngunit alam ni Tasha na ang lahat ng panaginip ay may katapusan. At ang katapusan ng sa kanila ay dumating sa anyo ng isang katok sa pinto. Isang umaga, habang nagluluto siya ng almusal at si Gray naman ay naliligo, may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, ang babaeng kinatatakutan niya ang bumungad sa kanya. Si Doña Eleanor, nakatayo ito roon, suot ang isang mamahaling business suit. Tila hindi nababagay sa simpleng pasilyo ng kanilang apartment building. Sa likod nito, may dalawang lalaking nakaitim na suit. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may lamig na kayang magpayelo ng dugo. Walang nagawa si Tasha kundi ang papasukin ito. Umupo si Doña Eleanor sa kanilang maliit na sofa na para bang isa itong maruming trono. "I have to admit, nagulat ako." Simula ng ginang, inilapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesita. "Akala ko, sa oras na mawalan ng pera ang anak ko, aalis ka na. Pero heto ka pa rin. You're more persistent than I thought." "Hindi niyo naiintindihan," sabi ni Tasha, pinipilit na maging matatag. "Oh, I understand perfectly." Putol ni Doña Eleanor. "Nakahanap ka ng isang malaking isda at hindi mo ito bibitawan. Pero lahat ng laro, Tasha, ay may katapusan." Binuksan nito ang envelope at inilabas ang laman. Mga litrato. Ang unang litrato, ang picture na ipinadala nito sa kanya noon. Siya at ang politiko. Ang pangalawang litrato, kuha mula sa isa pa niyang kliyente. Isang mayamang negosyante. Ang pangatlo, pang-apat, pang-lima. Sunod-sunod nitong inilatag ang mga ebidensya ng kanyang maruming nakaraan. Bawat litrato ay parang isang sampal, isang paalala ng lahat ng kasalanang ginawa niya para lang sa pera. At ang huling litrato, sila ni Gray sa parke, naghahalikan. Ang litratong dapat sana'y simbolo ng kanilang pagmamahal ay ngayon naging isang sandata laban sa kanila. "Bukas," sabi ni Doña Eleanor, "ilalabas ko ang lahat ng ito sa media, hindi lang sa mga tabloid, sa mga lehitimong news outlets. Ang kwento kung paano ka isang high-class na bayarang babae na nabiktima ang kawawang tagapagmana ng mga Hoddens. Sisirain ko ang pangalan mo. Sisiguraduhin kong kahit kailan, hindi ka na makakakuha ng matinong trabaho. At ang pamilya mo, ang utang nila, sisiguraduhin kong habang buhay silang magbabayad doon." Naramdaman ni Tasha ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ito na ang katuparan ng kanyang pinakamatinding bangungot. Pero, pagpapatuloy ng ginang, mayroon kang pagpipilian. May inilabas itong isang papel mula sa kanyang handbag, isang tseke. "Layuan mo ang anak ko. Ngayon din, umalis ka at wag nang magpakita kailanman." Sabi ni Doña Eleanor, idinulas ang tseke sa lamesa. "Kapalit ng pag-alis mo, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo at ang operasyon ng kapatid mo, ako na ang sasagot. Isang buong bagong buhay para sa pamilya mo, Tasha. Iyan ang alok ko." Tinitigan ni Tasha ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay halos hindi ka panipaniwala. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ito ang kalayaan ng kanyang pamilya. Ang presyo? Ang kaligayahan niya. Ang pag-ibig ni Gray. "Bakit niyo ginagawa to?" Nanginginig na tanong ni Tasha. "Mahal namin ang isa't isa." "Pag-ibig?" Tumawa ng mapakla si Doña Eleanor. "Huwag kang magpatawa. Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang multi-billion peso na kumpanya. Ikaw, Tasha, ay isang iskandalo, isang pagkakamali, at aayusin ko ang pagkakamaling iyon." Narinig ni Tasha ang pagbukas ng pinto ng banyo. Si Gray, papalabas na. Mabilis siyang tumingin kay Doña Eleanor. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. "You have 1 minute to decide." Bulong ng ginang. Tumingin si Tasha sa mga litrato, sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa tseke, sa kinabukasan ng kanyang pamilya.
At sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iniisip ang mukha ni Gray. Ang masayang mukha nito sa mga nagdaang araw. Ayaw niyang sirain ang buhay nito. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahalal nito. Siya ay isang pagkakamali. Dinampot niya ang tseke. "Deal," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. "Good choice," sabi ni Doña Eleanor. Tumatayo na. "Aalis kami ngayon. Paglabas ng anak ko, gusto ko, wala ka na rito." At sa isang iglap, umalis na ang ginang at ang mga tauhan nito na parang hindi sila kailanman naparoon. Naiwan si Tasha sa gitna ng sala. Hawak ang tseke at ang basag niyang puso. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto. "Ang bango naman ng niluluto mo." Masayang sabi ni Gray. Lumalabas na sariwa pa mula sa ligo. Hindi lumingon si Tasha. Ayaw niyang makita nito ang mga luha sa kanyang mga mata. "Gray," sabi niya. Pinipilit na maging malamig ang boses. "Tapos na tayo." Narinig niya ang paghinto nito sa paglakad. "What? Anong sinasabi mo?" "Nakuha ko na ang gusto ko," sabi ni Tasha. Dahan-dahang humarap. Ipinapakita ang isang blangkong mukha. "Pero wala ka nang maibibigay pa, kaya aalis na ako." Hindi ako naniniwala sa'yo," sabi ni Gray. Ang sakit ay malinaw na sa kanyang boses. Pumunta si Tasha sa kwarto at kinuha ang kanyang bag. Pagbalik niya, iniwasan niya ang mga mata nito. "Salamat sa lahat, Gray," sabi niya. "It was a good business." At bago pa man siya tuluyang masira sa harapan nito, bago pa man bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng pinto. Isinasara ito sa likuran niya. Sa paglabas niya, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa loob. Isang bagay na nabasag. At pagkatapos, isang katahimikang mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Napasandal siya sa pader ng hallway. Doon na tuluyang humagulgol hawak ang tsekeng sumira sa kanyang buhay habang nagbibigay buhay naman sa kanyang pamilya. Nawala na ang lahat. All is lost. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment na parang isang putok ng baril. Isang putok na tumama. Diretso sa puso ni Gray. It was a good business. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi siya naniniwala. Ang Tasha na nakasama niya sa mga nakaraang araw, ang babaeng tinuruan siyang magluto ng sinangag, ang babaeng hinawakan ng kanyang kamay sa siksikang MRT. Hindi nito yun sasabihin, pero wala na ito. Umalis na. Ang galit at sakit ay biglang bumuhos sa kanya. Sa isang sigaw ng pagkadismaya, sinuntok niya ang pader. Ang matinding kirot sa kanyang kamao ay hindi man lang makapantay sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dumausdos siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader na sinuntok niya. At doon, sa unang pagkakataon, mula noong siya'y bata pa, umiyak siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, nalulunod sa sarili niyang pagdurusa. Ang alam lang niya, nang tumigil ang kanyang mga luha, napalitan ito ng isang malamig at matigas na bagay. Determinasyon, may mali. Mayroong isang piraso ng puzzle na nawawala. At hahanapin niya iyon. Tumayo siya, hindi na ininda ang sakit sa kanyang kamay. Nagbihis siya. Kailangan niyang harapin ang nag-iisang tao na may kakayahang gawin ito. Ang kanyang ina. Ngunit bago siya umalis, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sasagutin niya sana para isigaw ang kanyang galit, pero isang text message ang sumunod na dumating. "Gray, siliway ito. Bago ka gumawa ng kahit ano, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Ang katotohanang matagal ko nang dapat sinabi sa'yo." Napakunot ang noo ni Gray. Ano na namang gulo ito? Tinext siya ni Liway ng isang address, isang hotel cafe. Agad siyang pumunta roon. Naabutan niya si Liway na halatang balisa. Ang mga kamay ay nanginginig.
habang hawak ang isang tasa ng tsa. Liway, anong nangyayari? Tanong ni Gray. Umupo sa harap nito. Huminga ng malalim si Liway. Gray, bago ko sabihin ang lahat, gusto kong humingi ng tawad. At doon, ikinuwento ni Liway ang lahat. Mula sa desperasyon niyang makawala sa kasal, sa pag-hire niya kay Tasha, hanggang sa pagiging totoo ng lahat. Inamin niyang siya ang may kasalanan kung bakit napasok si Tasha sa magulong mundo ng mga Hoddens. Habang nagsasalita si Liway, ang galit ni Gray ay unti-unting napapalitan ng pagkaunawa. Hindi si Tasha ang nanloko sa kanya. Si Tasha, katulad niya at ni Liway, ay isa ring biktima. At kanina, sabi ni Liway, ang boses ay basag na. Tumawag ang papa. Si Doña Eleanor. Ipinakita niya sa kanila ang mga litrato ng nakaraan ni Tasha. Ginagamit niya iyon para pilitin ang pamilya ko na ituloy ang kasal. At sigurado akong ginamit niya rin yon laban kay Tasha. Biglang nagliwanag ang lahat sa isipan ni Gray. Ang bigla ang pag-alis ni Tasha. Ang masasakit na salita nito, hindi yun dahil sa pera. Iyon ay isang sakripisyo. Iniwan siya nito para protektahan siya, para iligtas ang pamilya nito. Isang nag-aalab na galit na mas matindi kaysa sa naramdaman niya kailanman ang pumuno sa kanyang pagkatao. Galit hindi kay Tasha o kay Liway, kundi sa kanyang ina. Salamat, Liway, sabi ni Gray. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Tumayo siya. Ngayon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Gray, saan ka pupunta? Uuwi ako, sabi niya, para tapusin na ang lahat ng ito. Ang mansyon ng mga Hoddens ay kasing laki at kasing lamig ng dati. Naabutan niya ang kanyang ina sa study room nito, kalmadong nagbabasa ng mga dokumento na para bang walang nangyari. Oh, Gray, you're back, sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. I trust you've come to your senses. Nakikipag-ayos na ako sa pamilya ni Liway para sa kasal niyo. Itigil mo na to, ma, putol ni Gray. Doon lang ito tumingala. Nagulat sa tono ng kanyang boses. Nakita nito ang pasa sa kanyang kamao. What happened to your hand? This is nothing, sabi ni Gray. Wala ito kumpara sa sakit na idinulot mo kay Tasha at sa akin. I did what I had to do to protect you. No, sigaw ni Gray. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. You did what you had to do to protect your company, your reputation, your legacy. Kailan mo ba ako nakita bilang anak mo, ma? At hindi bilang isang tagapagmana? Natigilan si Doña Eleanor. Naglakad si Gray papunta sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang lahat ng credit cards. Mga credit card na naka-freeze. Inilapag niya ang mga ito sa mesa. Sunod, ang susi ng kanyang sports car. At sa huli, ang mamahalin niyang relo. Anong ginagawa mo? Tanong ng kanyang ina. Ang pagkakalma ay naglalaho na. I'm setting myself free, sabi ni Gray. Ayoko na ng pera mo. Ayoko na ng pangalan mo. Tinatalikuran ko na ang lahat ng ito. Ang Hoddens Group, ang kayamanan, lahat sa'yo na. You're being foolish. Hindi ka mabubuhay nang wala ang mga yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa mabuhay sa isang gintong hawlama, sabi ni Gray. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Hahanapin ko si Tasha. Siya ang pamilya ko ngayon. Siya lang ang kailangan ko. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, nakita ni Gray ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Takot na mawala sa kanya ang nag-iisang bagay na hindi kayang kontrolin ng pera, ang kanyang anak. Gray, please. Goodbye, ma, sabi ni Gray. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Dala lang ang damit sa kanyang katawan at ang perang natitira sa kanyang bulsa. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay parang isang hakbang palapit sa tunay na kalayaan. Paglabas niya ng malaking gate, huminga siya ng malalim.
Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung nasaan si Tasha. Pero isa lang ang sigurado niya. Hahanapin niya ito. Kahit abutin pa siya ng habang panahon, ang biyahe pauwi sa probinsya ay parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Tasha. Yakap niya ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang tseke mula kay Doña Eleanor. Isang pirasong papel na nagkakahalaga ng kalayaan ng kanyang pamilya at ng kanyang sariling kapahamakan. Pagdating niya sa kanilang simpleng bahay, isang halo ng saya at lungkot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang ina, na may mga bagong guhit ng pag-aalala sa muka, ay napaiyak nang makita siya. Ang kanyang kapatid, si Leo, ay nakangiti mula sa kanyang silyang degulong. Ngunit bakas sa mga mata nito ang matagal na pagkakasakit. "Ate," masayang bati ni Leo. Hindi napigilan ni Tasha ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid. Inilalabas ang lahat ng sakit at pangungulila sa yakap na yon. Kinabukasan, pumunta siya agad sa bangko. Habang pinoproseso ng teller ang tseke, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao. Ang ilan ay nagbubulungan. Marahil ay nakita na nila ang mga balita online. Ang mga paninirang puri na inilabas ni Doña Eleanor. Kahit hindi kasing tindi ng ipinangako nito, ay sapat na para dungisan ang pangalan niya sa kanilang maliit na bayan. Pero hindi na niya ininda. Ang mahalaga, ang pera ay pumasok na sa account niya. Una niyang tinawagan ang mga pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Isa-isa, binayaran niya ang lahat. Ang bawat utang lunas na naririnig niya sa kabilang linya ay parang musikang nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang huling bahagi ng pera ay para sa operasyon ni Leo. Sila mismo ay pumunta sa Maynila para ischedule ito sa isang magaling na ospital. Habang kausap ng doktor ang kanyang ina, naiwan si Tasha sa tabi ni Leo sa waiting area. "Ate, salamat," sabi ni Leo. Hinawakan ang kanyang kamay. "Alam kong nagsakripisyo ka ng malaki para dito." Ngumiti si Tasha, isang pilit na ngiti. "Para sa'yo, gagawin ko ang lahat." "Pero masaya ka ba, ate?" Ang tanong na yon ay tumusok sa puso ni Tasha. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abalang syudad na nagpapaalala sa kanya kay Gray. "Magiging masaya rin ako, Leo, kapag tuluyan ka nang gumaling." Sa mga sumunod na araw, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Pero sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, doon bumubuhos ang lahat ng lungkot. Iniisip niya si Gray. Kumusta na kaya siya? Galit kaya siya? O nakalimutan na siya nito? Minsan, pumupunta siya sa dalampasigan, ang lugar na ikinuwento niya kay Gray na paborito niya. Doon, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, hinahayaan niyang umagos ang kanyang mga luha, umaasang sana'y dalhin ng alon ang sakit na nararamdaman niya. Gray. Si Gray, na walang pera at walang koneksyon, ay nagsimula sa wala. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa apartment nila ni Tasha, umaasang may naiwan itong bakas. Wala. Sunod, tinawagan niya si Liway. "Kailangan ko ng tulong mo." Ginamit ni Liway ang kanyang mga koneksyon para subukang hanapin si Tasha, pero tila naglaho itong parang bula. Ang mga bank records nito, pagkatapos ideposito ang tseke, ay hindi na gumalaw. "Ang alam ko lang, taga-probinsya sila," sabi ni Gray, isang lugar na malapit sa dagat. Ilang linggo ang lumipas. Si Gray ay namuhay sa isang maliit na boarding house, kumukuha ng mga odd jobs para may pangkain. Construction worker sa araw, dishwasher sa gabi. Ang kanyang malalambot na kamay ay nagkaroon ng kalyo. Ang kanyang katawan ay pagod, pero ang kanyang espiritu ay hindi sumusuko. Bawat pisong kinikita niya ay iniipon na niya para sa isang layunin, ang hanapin si Tasha. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang nag-iisang litrato ni Tasha na nasa cellphone niya, isang candid shot na kinuha niya noong natutulog ito sa kanyang kotse.
Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang araw, habang naglilinis ng mga plato, may narinig siyang usapan mula sa dalawang kusinero. Kawawa naman yung pamilya ni Mang Tonyo, no? Yung anak nilang babae na galing Maynila, sinisiraan daw sa internet. Oo nga, pero dahil daw doon, nabayaran lahat ng utang nila at mapapaoperahan na yung anak nilang may sakit. Taga San Rafael sila, di ba? San Rafael, isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Biglang nabitawan ni Gray ang hawak niyang plato. Ito na. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon para bumili ng isang one-way bus ticket papuntang San Rafael. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Pagdating niya roon, isang maliit at tahimik na bayan ang bumungad sa kanya. Nagsimula siyang magtanong-tanong. Hindi naging madali. Ang mga tao ay mapaghinala sa isang dayo na tulad niya. Pero hindi siya sumuko. Ipinakita niya ang litrato ni Tasha. Sa wakas, isang matandang tindera ang nakakilala rito. Ah, si Tasha, ang anak ni Elena, sabi nito. Nasa dalampasigan lang yan. Palagi yan doon tuwing hapon. Nagtakbo si Gray. Ang puso niya ay kumakarera. Sinundan niya ang direksyon na itinuro ng matanda. At doon, sa di kalayuan, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng papalubog na araw, nakita niya ito. Nakatayo ito sa may dalampasigan, nakatanaw sa dagat. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Ang babaeng ilang linggo na niyang hinahanap, ang babaeng mahal niya. Tasha. Naramdaman ni Tasha ang pagbabago sa ihip ng hangin. May kung anong kakaiba. Akma na sana siyang aalis nang marinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na akala niya'y sa panaginip na lang niya maririnig. Tasha. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mundo niya ay huminto. Nakatayo roon, ilang metro lang ang layo, si Gray. Mas payat ito, mas maitim ang balat at may mga pasa sa kakamay. Pero ang mga mata nito ay pareho pa rin. Puno ng pagmamahal at pangungulila. Ang mga luha ay kusa ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Gray, lumakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng emosyon. Anong ginagawa mo rito? Hirap niyang tanong. Hinanap kita. Simpleng sagot nito. Umalis ka na, sabi ni Tasha. Umiiling habang humahagulgol. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sinaktan kita. Niloko kita. Hindi, sabi ni Gray. Nasa harapan na niya ngayon. Iniligtas mo ako. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang magaspang nitong hinlalaki. Alam ko na ang lahat, Tasha. Ang tungkol kay Liway. Ang tungkol sa nanay ko. Alam kong ginawa mo lang yon para protektahan ako. Napatitig si Tasha sa kanya. Hindi makapaniwala. Paano? Hindi na yon mahalaga. Putol ni Gray. Ang mahalaga, nandito na ako at hindi na ako aalis. Pero, ang buhay mo, ang yaman mo. Wala akong pakialam doon, sabi ni Gray. Ang boses ay puno ng katiyakan. Ikaw ang yaman ko, Tasha. Ikaw lang. Hindi na napigilan ni Tasha ang sarili. Niyakap niya si Gray ng sobrang higpit na para bang kapag bumitaw siya ay mawawala itong muli. Gumanti si Gray ng yakap, ibinuhos ang lahat ng kanyang pangungulila at pagmamahal doon. Huwag mo na akong iiwan ulit, bulong ni Gray sa kanyang buhok. Hindi na, sagot ni Tasha. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Pero ngayon, ito na ay mga luha ng saya at Koku Roy. Nang maghiwalay sila sa yakap, tinitigan siya ni Gray. Tasha, siya sabi nito, may gusto akong sabihin sa'yo, pero wala akong maibibigay na singsing. Wala akong maipapangakong mansyon o magarang kotse. Ang tanging maibibigay ko lang ay ang sarili ko. Gray. So, pagpapatuloy nito, ikaw,
na babaeng sumira raw ng mga relasyon. Papayag ka bang bumuo ng isang relasyon kasama ako habang buhay? Ang papalubog na araw ay nagmistulang isang malaking saksi sa tanong ng nabinitiwan ni Gray. Ang hangin mula sa dagat ay tila huminto, naghihintay sa kanyang sagot. Papayag ka bang bumuo ng isang relasyon kasama ako habang buhay? Tinitigan ni Tasha ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking tinalikuran ang lahat para sa kanya. Ang lalaking nakita ang tunay niyang halaga sa kabila ng lahat ng dumi sa kanyang nakaraan. Ang lalaking nag-aalok sa kanya hindi ng kayamanan, kundi ng isang bagay na mas mahalaga pa, isang panghabang buhay na pagmamahal. Tumulo ang huling butil ng luha mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pagpapalaya. Oo, bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Oo, Gray, yes. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gray, isang nangiting mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Muli niya itong niyakap at sa pagkakataong ito, ang yakap ay puno ng kagalakan at mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, natagpuan na nila ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. May sorpresa pa ako sa'yo, sabi ni Gray nang maghiwalay sila. Mula sa likod ng isang malaking bato sa dalampasigan, isang pamilyar na figura ang lumabas. Si Liway. Nakangiti ito sa kanila. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Liway? Gulat na tanong ni Tasha. Hindi ko naman pwedeng palampasin ang pinakamatamis na I do sa kasaysayan, di ba? Biro nito, lumapit ito sa kanila. May dalang isang simpleng bouquet ng mga puting bulaklak at isang maliit na box. Nang malaman kong papunta na rito si Gray, paliwanag ni Liway. Kinausap ko na ang pamilya ko. Inamin ko na ang lahat. Nagalit sila, oo. Pero sa huli, naintindihan din nila. Pinalaya na nila ako sa kasunduan. I'm so happy for you, Liway, sinsirong sabi ni Tasha. At ako naman masaya para sa inyo, sagot ni Liway. Binuksan niya ang maliit na box. Sa loob, may dalawang simpleng singsing na yari sa silver. Hindi ito diamond, pero ito ang simbolo ng isang bagay na mas matibay pa ron. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Isinuot ni Gray ang isang singsing sa daliri ni Tasha at isinuot naman ni Tasha ang isa sa daliri ni Gray. Walang pari, walang magarong selebrasyon. Ang mga saksi lang nila ay ang papalubog na araw, ang mga alon, at isang tunay na kaibigan. Iyon ang pinakaperpektong kasal na mahihiling niya. Kinabukasan, sa tulong ni Liway, pumunta sila sa munisipyo para gawing legal ang lahat. Habang hawak ni Tasha ang kanilang marriage contract, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi na siya si Tasha, ang babaeng binabayaran para manira. Siya na si Tasha Hodens, ang asawa ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal at magpatawad sa sarili. Nagsimula sila ng isang simpleng buhay sa probinsya. Si Gray, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, ay tumulong sa mga lokal na mangingisda na iorganisa ang kanilang kooperatiba. Si Tasha naman, sa tulong ni Liway, ay nagsimula ng isang maliit na events planning business para sa mga kasal at binyag sa kanilang bayan. Isang hapon, ilang buwan, pagkatapos ng kanilang kasal, habang masaya silang nanonood sa paggaling ng kanyang kapatid na si Leo na natututo ng maglakad muli, biglang tumunog ang cellphone ni Tasha. Isang numero na hindi rehistrado. Kinakabahan, sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Malamig pa rin, ngunit wala na ang dating paghamak. Tasha? Si Doña Eleanor. Nais kong makausap kayong dalawa ng anak ko, sabi nito. Nasa Maynila ako, sa isang coffee shop, kung maaari. Nagkatinginan sila ni Gray. Hinawakan ni Gray ang kanyang kamay at tumango. Kinabukasan bumiyahe sila papuntang Maynila. Naabutan nila si Doña Eleanor na nag-iisang nakaupo, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa dati.
Ma, bati ni Gray. Tumingin ito sa kanila, lalo na sa magkahawak nilang mga kamay. Narinig ko ang tungkol sa kooperatiba, sabi nito, nakatingin kay Gray. Maganda ang ginagawa mo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Tasha. At sa'yo, narinig kong masaya ang pamilya mo. Walang nagsalita. Huminga ng malalim si Doña Eleanor. Ang pagkawala ni Gray, iyon ang nagpagising sa akin na sa lahat ng pinoprotektahan kong yaman at pangalan, ang pinakamahalaga pala sa lahat ay ang anak ko at halos iyon pa ang nawala sa akin. May inilapag itong susi sa mesa. Ang susi ng Hoddens Mansion. Umuwi na kayo, Gray. Ang kumpanya. Kailangan ka nito. Pero sa pagkakataong ito, gawin mo sa paraang gusto mo. Walang kondisyon. Tumingin ito kay Tasha at sa unang pagkakataon, nakita ni Tasha ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi ko hihingi ng tawad mo dahil alam kong hindi sapat iyon. Pero sana, balang araw, hayaan mo akong maging isang ina. Sa inyong dalawa. Tumingin si Tasha kay Gray. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting nagsasabing na sa kanya ang desisyon. Tumingin si Tasha pabalik kay Doña Eleanor. Naalala niya ang sakit, ang takot, ang pagdurusa. Pero naalala rin niya ang aral. Ang lahat ng yon ang nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Masaya, buo, at nagmamahal. Inabot ni Tasha ang kamay sa mesa at hinawakan ang kamay ng ginang. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Tasha. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Eleanor. Ang unang luhang nakita ni Gray mula sa kanyang ina. Paglabas nila ng coffee shop, magkahawak kamay na naglakad sina Tasha at Gray sa ilalim ng mga ilaw ng syudad. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Sa halip, bumalik sila sa kanilang maliit na paraiso sa probinsya dahil natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o sa laki ng bahay. Ito ay nasusukat sa lalim ng pag-ibig na kaya mong ibigay at sa tapang na magsimulang muli, gaano man kadilim ang nakaraan. At sa kanilang dalawa, ang tunay na halaga ay hindi na presyo ng isang halik, kundi ang pangako ng isang panghabang buhay na pagmamahal.